Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng free EasyCut subject sticker. So, first is dapat nasa Canva na po kayo. And then, kita niyo po yung pinakagilid, may nakalagay po diyang create. Pindutin lang po natin yan. And after that, document A4 portrait. If hindi naman po nakalagay dyan, pwede niyo pong i-search dyan sa taas ang A4 portrait. So, for example, nandiyan naman yan. Pindutin natin. And for example, ito na po ang paglalagyan natin ng design. So, pumunta lang po tayo sa elements. I-search natin ang square. And after ma-search po natin ay pindutin lang po natin ito, rectangular square. Yan. Then, i-adjust lang po natin. Ilagay po natin doon sa pinakagilid. Then, i-adjust po natin yung size niya hanggang dyan po sa may line. Yan yung po yung pinaka-gitna. So, after that, yan na po yan. Then, palitan po natin ng kulay, yung square. So, pindutin po natin ito. And then, pumili lang po tayo, red, violet, pink, blue, or ano pong gusto nyo. Depende sa anong design na gagawin nyo. For example, violet po. And then, pumunta po tayo dito sa gallery. Naka-tablet po pala ako, kaya may gallery pong nakalagay. So, dito, kumuha lang po ako ng cartoon character doon sa Pinterest. For example, Hello Kitty. So, i-remove background lang po natin. By the way, naka-Canva Pro po pala ako, kaya pwede po akong mag-remove ng background. So, i-adjust ko lang natin itong cartoon character na lalagay natin dito. Na-remove na po yung background niya. Then, na-adjust ko lang po siya para po magkasya po siya doon sa square. So, for example po, ganyan na po. Adjust lang. Then, i-change color naman po natin itong color pink para po mabagay siya sa Hello Kitty na design. So, for example, balik tayo sa elements and then square ulit. Then, bago po natin siya i-adjust, palitan muna po natin ng kulay, like kulay blue. So, dapat po ang mga kulay ay related lang po sa cartoon characters na ating gagamitin para mas maganda po siyang tingnan. So, in-adjust ko lang po siya dyan. Yan po ang paglalagyan natin ng text. So, backward lang po. Then, adjust ulit. Yan. So, after yan po, ay i-select multiple lang po natin siya, i-group natin. Dito po sa 3 dots. And yan. Then, group. Then, lagyan natin dyan. Pwede nyo pong i-direct ilagay dyan, pero sa akin po, i-download ko po muna siya. Download selection. Then, transparent background, dapat naka-PNG. And then, i-download po natin. If ever nagsisell po kayo ng templates, dapat po naka-download para po pwede siyang ma-edit sa mga non-Canva Pro user. So, i-delete po natin ito. Then, punta tayo sa gallery. Then, itong na-download natin, i-paste natin dyan. And, yan na po. So, ang gagawin natin ngayon ay, yan na po na siya. I-duplicate natin. Then, ilagay ko siya sa gilid. But before that, select multiply again. Then, i-adjust natin yung size para magkasya po siya sa isang A4. Then, after that, select multiple po natin ulit at i-duplicate naman po ang mga design. So, ganyan lang po ang ginawa ko. Then, adjust, duplicate hanggang mapuno po ang isang A4. So, for example, yan. Yan na po. So, ang gagawin naman natin ngayon ay pumunta tayo sa text para lagyan po natin siya ng subject. So, for example, add a subheading. So, itatype po natin dyan yung subject na gusto natin. For example, is English. And, ilagay lang natin dyan. And then, pwede natin palitan siya ng font. Depende po sa gusto nyong font na marami po dyang pagpipilian ng mga font. Pwede nyo pong i-adjust yung size niya. And then, pwede pong palitan yung kulay ng font. For example, pink po.
Then, palitan po natin ng font ulit. For example, ito na po yung pinaka-font na gusto ko. And then, ito, add a little bit of body text. Ito po, ita-type natin yung name. Yung name. Ganyan. So, lagay po natin dyan. And then, palitan din po natin ng font. Depende po yan sa kanong gusto niyo font. For example, ganito po, or ito. So, for example, yan na po na yung napili ko. So, i-duplicate ko po ulit yung itong name, yung text na yan. Then, tatype ko naman po dyan yung grade and section. Yan, adjust. So, same lang process kapag mag-add po kayo ng teacher. Same process lang po kung paano ko po siya ginawa. So, ganyan lang po kadali gumawa ng easy to cut subject stickers. So, kung gusto niyo magbenta ng templates, pwede niyo po itong panoorin at gayahin kung paano ko siya ginawa para may sarili po kayong templates na gagamitin sa inyong personal or business purposes o di kaya isell ninyo sa iba. So, ganyan lang po. Dinuplicate ko lang po ang text. Select ko po siya multiple. Sinelect ko siya. Then group. Then duplicate. So, ganyan lang ginawa ko. Hanggang sa baba po. Ganyan lang po yung ginawa ko. Yan, duplicate lang. Then adjust lang para same na sila. Ganyan lang po ang ginawa ko. Hanggang sa baba po iyan. Same lang din po sa subject. I-duplicate lang po yung text. Ilagay sa kung saan mo siya gustong ilagay. Ganyan po. And then, i-type nyo lang po ang gusto nyo subject. For example, Filipino. Pwede nyo pong palitan ng font size, ng font color. Depende na po yan sa inyo. So, ganyan lang po kadaling gumawa. So, sana po ay natuto kayo at mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube para po updated kayo sa mga new videos na aming gagawin. Gagawa po kami ng mga tutorial video. So, maraming salamat po.